yabang ninyo sa PCSO? Ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Sa pagsisimula pa lang ng pagdinig dito sa Senado patungkol sa mga nirereklamo at sa ilalunch nga nila na iloto nitong PCSO, mga kababayan po natin, ay galit na agad itong si Senator Rapi Tulfo. Bakit nga ba, mga kababayan po natin? Dahil itong PCSO General Manager na si Mel Robles ay hindi sumipot at ang ilang opisyal at ang sumipot lamang, mga kababayan po natin, ay itong mga abogado na tila ba ay umiiwas nga itong si Mel Robles sa pagdinig sa Senado. Hindi lang po ito nangyari, mga kababayan po natin, sa Senado. Ito ay ginawa niya rin sa pagdinig ng kanilang budget dito sa House of Representatives na inisnab nga ang mga kongresista at isa rin sa rason kung bakit nagalit umano itong mga kongresista dahil tila ba pambabastos ang ginawa ni Mel Robles. Ito rin ang naramdaman ni Senator Rapi Tulfo na sinabi niya pa na ano umano ang pinagmamayabang ni Mel Robles. Tandaan po natin, mga kababayan, itong si Mel Robles ay isa sa pinakamalaking sponsor ni Pangulong Marcos noong nakaraang eleksyon. So ito nga ba ang kanyang pinagmamayabang o pinagmamalaki na sinasabi ni Senator Rapi Tulfo, mga kababayan po natin, kung bakit kaya niyang isnabin yung ating mambabatas, yung mga kongresista at itong senador. Yan kaya, mga kababayan po natin. At tila ba todo depensa naman itong mga abogado ng PCSO at marami pang palusot kung bakit umano hindi makakadalo itong si Mel Robles. Kayo sa PCSO, parang sa tingin nyo, you guys are very special. I don't know kung anong pinagmamalaki nyo, lalo ng boss nyo si Robles. We sent a letter to you last several weeks ago para sa hearing na ito. And you sent us a letter saying, hindi kayo makaka-attend lahat. And nagpa-reschedule ang PCSO. Nung magpa-reschedule kayo, tinanggap namin yung rescheduling ninyo, and then only for us to receive a letter stating na hindi na naman kayo makadalo. Ang yabang ninyo sa PCSO, ano bang pinagmamalaki ninyo? Anong meron sa PCSO? Samantalang lahat ng mga agency ng gobyerno, pag pinapatawag sa Senado, pumupunta kayo sa PCSO, hindi. Ano meron sa inyo? What makes you so very special? Ngayon wala dito yung boss nyo. Kayo mismo ang humingi ng reschedule, and then pagdating ng date na pinatos namin, yung date na binigay nyo, a week later, para sa hearing na ito, magpapadala kayo ng sulat, last minute, na hindi kayo maka-attend. Samantalang lahat ng agency ng gobyerno, pag may hearing, pinapatawag sa Senado, pumupunta. I'm sorry, kayong dalawa, baka magigisa kayo. Sinubo kayo sa Lions Den nitong boss nyo, na dapat ang boss nyo nandito, hindi kayo. No, let me speak first. Diba? Nagpadala kami ng invitation sa inyo ahead of time, way ahead of time. Hindi kayo kumibo. And then last minute, sinabi nyo hindi kayo maka-attend dahil launching ng iLotto. At nag-request kayo ng reschedule for another week. Kayo pa mismo nagbigay ng date. And we said, okay. And then pagdating ng date na yon, the date before, hindi ulit kayo maka-attend. Lahat. Kung hindi pa ako nagbanta na magpe-privilege speech ako at ipapasampin ako kayo, hindi pa sana kami mag-attend. May umattend nga, dadalawa lang. No, galit ako. Kasi lumilitaw na meron kayong pinagmamalaki. Nagmamayabang kayo sa PCSO. Go ahead, Attorney Contacto. I'm not mad at you because I don't know you. I don't have anything personal against you. Galit ako
sa sistema na inilatag niyo na kung saan kayo po'y nagmamayabang. Diyan sa PCSO, not you personally. I'm sorry kung ikaw ay na-offend, it's not about you. Good morning, Mr. Senator. First, we would like to First of all, I offer. would like to acknowledge the presence of Senator Robin Padilla. Senator, good morning. Ma'am, Okay, sir. First of all, we would like to offer our sincerest apologies for the non-attendance of our general manager as well as our assistant general managers. To be frank, Your Honor, the only reason why we're requesting for an extension is because the launch of our PLS is due on October 1. Now, why is it of such importance? The current system that we are using as of now, the no, let me cut you off. Nung kinansel nyo yung unang patawag namin, kayo mismo nagbigay ng date kasi sabi nyo meron kayong e-lotto launching and then you guys gave us the date na available kayo. And then when we said, okay, sige, yung date na yon isa-set natin for next hearing, kayo pong nagbigay ng date. And then last minute, the day before, sabi nyo hindi kayo maka-attend. Lahat kayo, parang boycott. Yung sinasabi ko, ano bang pinagmamalaki ng PCSO? Ano meron sa inyo? Anak kayo ng mga Diyos? Your Anak Honor, kayo ng Diyos din sa PCSO? no, Your Honor. I would like to explain the reason for our requests. No, you don't have to request. Nagmamayabang kayo siguro that the least that you can do is apologize. Sir, which is why I'm asking for an apology, Your Honor. And I'm explaining the absence of the resource persons who can explain and answer your questions in detail. No, Ma'am Attorney Contacto. Remember, nung unang hearing na sinet namin, that was last week, and you were given notice way ahead of time, umuo kayo, and then last minute, sabi nyo, launching ng e-lotto. Wait a minute. And we said, okay. And then kayo mismo ang pumayag na iset it, to set the hearing for another date. Okay? So, dapat nakapag-adjust na kayo. Dapat nakita nyo na po yung schedule ninyo. Na kung pwede ba kayo hindi, a week later. And then, all of a sudden, hindi na kayo pwede. Come on. Come on. Mr. Senator, I have a copy of the letter that we sent. There was no mention of the e-lotto. What we have here is, well, we did mention. Yung first letter ninyo is September e-lotto launching. It was two agendas, Your Honor, that we raised in the first letter. So in the first paragraph is the launch of the e-lotto, and the second is the transition to the PLS, sir. Right now, I cannot stress enough, sir, the reason why we need to focus on the PLS. And if you would allow me to explain, sir, this would explain the absence of our officials right now. As I was saying, sir, our ELDA, or the equipment lease agreement, which is the system that is currently being used by the PCSO, is set to expire on September 30. Okay. Ayokong ubusin yung oras natin, Attorney Contacto, dahil lang sa magpapaliwanag ninyo. Let's proceed na lang. Okay, Basta sir. the fact remains na ang yayabang nyo dyan sa PCSO. This is the first time it happens dito sa Senado na twice in a row, last minute, magka-cancel, magbo-boycott ang isang agency para sa isang hearing, napaka-importanting hearing na patawag ng Senado. First time in history, for your information. Nagets nyo? We apologize, Your Honor. Thank you. Now, nung last hearing,